Wag tayong magpapalihis. Kasi anong ginagawa nila ngayon? Gumawa ng Mayors for Good Governance, biglang nagsalita si Vico Soto na tahimik naman dati, and then ngayon may pinapalabas sila na bill na to lower the age of a president. What are they doing? If you watch the alala ko nandito si PJ. If you watch the interview of Benny Abante, si Benny Abante, na-confuse siya dun sa kung ano yung totoo at kung ano yung hindi dapat sinasabi. Totoo, actually. Oo, si Tanga, ang sinabi niya, yung actual na nangyayari, which is the illegal one. So basically, may naalala pa ako. During that interview, alam mo na talaga natatawa ako sa kanya. Bakit? Pinagmalaki niya pa na may sarili siyang engineer. Oo. Remember? Pinagmalaki niya pa na may sarili siyang engineer. Alam mo yun, gumagawa ka ng batas, bakit mo kakailanganin ng engineer? Alam mo yun, maliban na lang. I don't know. Ayokong bintang, pero from the horse's mouth, medyo talagang tama ka doon. Nalito ano yung legal, ano yung illegal sa ginagawa. Oo. Hindi niya lang alam Tanga-tanga to si Benny Abante. Yung tungkol sa Mayor for Good Governance, malakas po ang kutob ko talaga. Again, mahilig ako mag 1+1. This is a Dilaw Pink strategic move. Kasi nakita nilang nag-work yun kay Bam at kay Kiko during the last elections. Dito po kasi sa locality namin, nagbahay-bahayan sila. Ang ginamit nila is mga local government units. No, not them. But the local government unit na candidates. Sila yung nagbabahay-bahay at nagkakampanya for them. So malamang ito ay in the face of Mayors for Good Governance, pero ginamit lang nila yung flood control projects as a breakthrough event. At the end of everything, sila pa rin yung lilitaw dyan. Tapos sila yung mag-i-endorse ng candidates nila for 2028. Kasi ang i-endorse nila is Pink Dilaw. Ganito na lang yan. Sa Bulacan, may isang DPWH district dyan. 2 billion lang ang ni-request sa NEP. Ang pag-receive nila ng GAA nila, 15B na. For what year yan? Contractor? I think it's for this year. 2025. Oo. Yung pinaka-corrupt na kon natin na first district yan. Itago na lang natin sa first district. Itago na lang natin sa itago na lang natin yan sa district na first district. Kaya. May kaibigan ako, malapit kong kaibigan, dating nagtatrabaho sa DP, and meron siyang contact diyan. Yun nga sabi niya sa akin, hindi nga nila alam paano nila gagastusin yung ibang pondo na yun, kung lahat yun nangyari doon sa small committee. Pumasok. Kaya isipin mo 2B, tapos pagbalik 15. Di ba kay si Sara noon parang nagulat siya bakit may budget siya. And then also di ba yung mga halimbawa department na ang hinihingi nilang budget for this year is ganito lang, tapos ang binigay sa kanila sobra-sobra pa. So malamang ganyan din yung nangyari sa DPWH. Sabi ni Randolph Shlobom, ang root cause niya nung binalik ni Digong ang pork barrel. Saldi ko, panahon pa ni Digong magnanakaw. Sabi ni Randolph Shlobom. Okay. Sir, would you like to go up and expound further yung sinasabi niyong binalik ni PRRD yung pork barrel? What do you mean exactly by that? What do you mean exactly by that? Would you like to join us sa discussion? Yeah, walang pork barrel nung time ni Digong eh. They were trying to hide it. And kaya nga maraming galit sa Duterte. Miss Joey, can I interrupt for one? Sorry. Okay, go PJ. Sige. Teka lang PJ, wait lang ha. Okay. Ang Filipino Leaks, meron ka pang gustong idagdag? Pupunta na sana ako kay Vico Soto, pero kung yung insertion naman, yung gustong uminsert is along the talk right now, pwede naman. Pero kung hindi, I'll proceed with Vico Soto. Go ka na kay Vico. Sige po. Ito po, Miss Joey. Kasi, yun nga, di ba? Huwag tayong magpapalihis. Kasi anong ginagawa nila ngayon? Gumawa ng Mayors for Good Governance, biglang nagsalita si Vico Soto na tahimik naman dati, and then ngayon may pinapalabas sila na bill na to lower the age of a president. What are they doing? Di ba? Alam na natin na kung ano yung kalakaran. We know the level of corruption. But if we also
take the sides of these people na parang concerned ko, no? Pero hindi naman, they're just stealing the limelight of Senator Marcoleta kasi sila yung nagpapa-press palagi. Sila yung palaging sinasabi ng mainstream media. And definitely, our support and our voices will be diluted. Kaya isipin nyo ha, ito yung pinost ko sa wall ko mismo. Ang yabang naman ni Vico Soto to even entertain the idea that he will be the next president. Kahit sino, kahit si Mayor Magalong. Meron siyang ganong insinuation, Filipino Leaks? Meron siyang ganong Meron siyang ganong insinuation? Did he denounce anything? People are clamoring for it. Di ba when your support base are clamoring and putting up posters for you, hindi ka ba mag-iingay? Ano ba ginawa niya nung 2025 yata yun, 2022 na election? Sinabi niya, he will not recommend any president. Di ba nag-play safe? And then nung nanalo si Marcos, kinaibigan na. Di ba makakainso ka eh. Pero remember, Vico Soto, Philippines is not a bigger Pasig. Wala kang resume on anti-insurgency. VP Sara survived a bombing. Wala ka rin magandang credibility on disaster response and relief. Diba? Wala ka rin magandang credibility on food security. Nasa Pasig City ka. Diba? Unlike the number one person, the best option to be the president right now, who is VP Sara, na kahit tinanggalan ng pondo, kaya pa rin patakbuhin ang mechanisms and disaster relief, may tree planting na nakakatulong sa atin, and is continuously building very good relationships both in the political lines, in trade, diba? And as we see, hindi humihinto ang Davao. Davao City is continuously being developed right now under the Dutertista line. Mayor Baste, sino pa yung anak ba ni Pulong yun, yung vice mayor na Duterte din, diba? They're doing it well. And these are the qualifications that we need. Hindi lang, magaling ka na mayor, but can you even lead the AFP? Yung mga batang Duterte, yung mga bago, sila Omar, Harold, they still have to prove themselves, no? Yung mga bagong salta sa politics, they still have to do themselves. We expect, good things from them. But definitely at this point, nandun pa sila sa proving period. Ayan. Mataas yung expectations natin sa kanila kasi syempre Duterte yung mga yun eh. But they are still... Kasi, di ba, may nagtanong kasi sa Comsec kung bakit naging presidente ang usapan. Again, because of the flood control, ang daming mayor ngayon ang nag-iingay. Di ba, isang mayor ng Zamboanga, so nasakay na nagpapa-presscon. Ito, inspecting the flood control project. Maraming gumagawa ngayon. They're riding on the flood control scam without really going after the accountability kung sino yung mga guilty. Eh, alam naman natin na gagamitin din ito for propaganda and they're now using it for anti-Duterte and some people are using it para bumango ang pangalan nila for the next time. Sige, wag na si Vico. Sino pa napapabang ngayon for the good governance or the flood control? Marami, hindi lang naman si Vico, di ba? Si Lenny din. Randolph, kaya nga sabi ko, wag tayo magpapalihis. Si Randolph gusto yata niyang umakyat eh. Sabi niya, kaya nanalo dahil good governance and right management. Would you like to expound on that? When you say good governance and right management, what exactly do you mean by that? Ano yung Exhibit A ni Vico Soto? Can you please educate us? Gusto mong umakyat, Randolph? Tapos yung Sara wala namang nagawa sa DepEd. Sigurado ka dito? Sige na, i-educate mo kami, tapos i-educate ka namin kung ano nagawa ni Inday Sara sa DepEd. Baka taga-ibang planeta yan. Hindi niya alam. Akyat na Randolph. Mas mag-react ka. Pag kinakausap ka, sasagot kang putang ina mo ka. Hindi para kang paking eh. Comment ka lang ng comment, di ka nagre-respond sa amin eh. Ganon. Nag-explain ka. Pag tinatanong ka, sumagot ka. Siya ba yung nag-comment kanina about SunWest na nagsimula kay Duterte regarding sa mga mga insertion, budget insertion? Oo, siya rin. Oo. I mean, for the information of Randolph if you can remember, etong high-tone construction na to, matunog din yung pangalan, di ba, kapatid ni Saldico. I remember I heard once in a parang GMA yata or ABS-CBN news report, way back Pinoy's time, na bulgar yung, or GMA time, na bulgar yung ghost project ni Hightone sa Bicol. So matagal nang nag-i-exist yung ghost project na yan. In fact, I happen to know a book na nakita ko lang sa TikTok ng isang bata na yung corruption, yung mga ghost project, yung mga DPWH transactions, yung mga between contractors and DPWH happened 2002 because the book was written 2002. Ang title ng book is Element of Roads and Highways. So dinidiscuss doon lahat yung mga kabulastugan din ng contractors and DPWH and the politicians. Actually,
Sabi 2002 pa raw pala nagsisimula yung ganyan. Actually, hindi. In all honesty, when I was in college, I happened to had my OJT sa DPWH, 1990s. Existing na yung ghost projects. Nung araw pa. Kasi nga ano yan, evolution yung mga yung mga flood control projects. Yung flood control project kasi ang pinakamadaling gawin na ghost project. Kasi nga, all you need to do is to wait for a typhoon or ano, tas written off na yan. Pero mas matindi, Miss Joey, the next fiscal year, 'di ba? So kumbaga parang ang ano mo lang diyan, ang kailangan mo lang gawin ay nasira na kasi binagyo, so kailangan pondohan din para i-repair or i-ano, ganyan. So evolved version yung flood control project ng pork barrel. Yun nga ina-explain ko na dito kay Randolph. Hindi wala pa yata dito si Randolph. Ang pork barrel, okay? Ang pork barrel in-explain yan ng Supreme Court nung nag-decide sila on the DAP ruling and the PDAF ruling. Na kung saan tinrace nila yung history niyan. So basically, yan yung hatian sa budget. Okay? Through certain projects, through certain ganyan. Na binibigay dun sa mga legislative district, sa mga congressman, ganyan. Kasi nga, supposedly dapat, yung mga congressman, wala naman kasi talaga dapat hold yan sa pera. Pero, magkakaroon sila ng space to lobby certain project. Okay? And then, certain allocation is gonna given to their district. Of course, it is tied to certain legislator na nag-lobby para dun sa project na yun. So, nagkakaroon ng say yung kongresista na yun. If you watch alala ko nandito si PJ, if you watch the interview of Benny Abante, si Benny Abante, na-confuse siya dun sa kung ano yung totoo at kung ano yung hindi dapat sinasabi. Totoo, actually. Oo, si Tanga, ang sinabi niya, yung action na nangyayari, which is the illegal one. So, basically, may naalala pa ako. During that interview, alam mo na talaga natatawa ako sa kanya. Bakit? Pinagmalaki niya pa na may sarili siyang engineer. Oo. Remember? Pinagmalaki niya pa na may sarili siyang engineer. Alam mo yun, gumagawa ka ng batas, bakit mo kakailanganin ng engineer? Alam mo yun, maliban na lang. I don't know. Ayokong bintang, pero from the horse's mouth, medyo talagang tama ka doon. Nalito ka kung ano yung legal, ano yung illegal sa ginagawa. Oo. Hindi niya na alam tanga-tanga to si Benny Abante. So ngayon nalito na siya. Ngayon ang sinabi niya doon na actually ang ginagawa lang naman namin is that kasi hindi niya po pwedeng aminin na inamin sa pag-amin niya, actually ang inamin niya illegal kasi ang sabi niya nangyayari lang daw yung congressional initiative kapag tapos na yung budget. Sa kung saan lalapit sila sa DBM secretary pagkatapos makikiusap na pondohan yung certain items. Ganon. Okay. Yeah, that's true. Pero Miss Joey, may kwan ako dyan. Kasi nung araw, when I worked in the government, talagang ang mga congressman, may nilalabi mga project. And the agency actually is very hesitant to disapprove that project na nilalabi nila pampasikat sa mga voters nila sa kanilang mga distrito. So, ang napipilitang i-go yun ng agency kasi pag hindi ginugo ito yung narinig ko sa boss ko dati. Balikan sila sa budget yes, iipitin nila yung budget ng agency. So kahit na mga during GMA time, sa totoo lang maraming mga white elephant na project. Alam mo yun, na kahit na hindi siya importante, wala siyang gamit, wala siyang return, just for the sake may maipakita yung congressman sa mga distrito na. Pero ang kabubuhan kasi doon ni Benny Abante, dapat ang sinabi niya, nilalabi niya yan during the budget deliberation. Kasi kung budget deliberation yun, hindi pa batas yung budget. Pwede mo naman talaga mag-lobby yung congressman doon. Pwede naman talaga sila mag-lobby for funding, ineme. So yun, kumbaga may lusot siya doon pagka sinabi niya yun. Kaso ang inamin niya tanga. ang inamin niya tanga. Oo, sabi niya, nagkakaroon lang na kami ng congressional insertion. Bakla, hindi ka pwede magkaroon ng congressional insertion kapag GAA na yan. Batas na. Pagkabatas na yan. Ibig sabihin, outright illegal yung ginagawa mo. Wala na yung justification whatsoever. Ganyan. So, I think, merong rin mga tao rin na nakausap ako about this. Ang nangyayari kasi, meron talaga silang ina-allocate na certain fund na kung saan yung certain fund na yon is supposed to accommodate itong mga katulad ng mga congressman na yan na lumalapit para pondohan yung mga specific project as part of the GAA. So kumbaga, parang yung area na yon ng budget na yon is something that would be used for mga parang mga exigency na mga yung exigent situation, ganun. So
Meron talagang ganon na at that point, may lalapit talaga ng mga kongresista para manghingi ng project for specific, manghingi ng funding for specific project, ganyan. Pero, while it is accommodated in real life, idiots like Benny Abante should be very, very careful because you should know that it is illegal. You cannot do congressional insertion when the budget is already a law. Yeah. So, ang tanga lang nito ni Benny Abante na parang, ikaw dapat ang iniimbestigahan kasi para malaman natin kung anong relationship ng mga contractor sa mga congressman. Kasi sinabi rin ni Benny Abante doon sa interview na yon na it is actually the district engineer who suggests what contractors. Yes. That's true. Alam mo, Miss Joey, ang tingin ko doon, Miss Joey, project, binibid yan. Anong sinasabi mong sinasuggest? Miss Joey, ang tingin ko doon ganito, medyo nalito nga siya doon. The way I understand it and the way the system really works. Kasi ganito yan, in every project, hindi lahat ng contractors qualified to do it. So ang sinasabi niya sigurong suggestion doon, eto kung ko lang nga, based on actual ground lang, I mean yung realities lang sa ground talaga. The district engineer is suggesting to him kung sino yung qualified contractors to take the project. Mm-hmm. Yeah, based on experience, based on yung kung gaano kalaki yung contractor, 'di ba? So, hindi kasi lahat ng contractor capable gumawa ng halimbawa 200 million project. So, there are only certain number of contractors in the whole Philippines who are qualified to do it. So, malamang yun yung nawawala na nga siya sa gusto niya. Alam mo yon, lumalabas nga talaga yung totoo. Na gano'n. Kasi tama yun, yan yung in-explain natin last time, 'di ba, na the district engineer should just present kung interested man malaman ng congressman kung sino yung mga bidder or yung contractor na na-awardan ng project. It's actually presenting the winning bidder, hindi yung magsasuggest ka ito yung contractor. Oo. Bakit ka may pakialam? Dahil wala kang pakialam dyan. Correct. Pero doon ako medyo nakon talaga nung sinabi niyang siya mismo meron siyang engineer to monitor. Hindi mo na trabaho yun. Why would you do it? Maliban na lang kung meron kang mino-monitor. Maliban na lang kasi nga, yun nga yung nangyayari. At eto nga si Tanga, he cannot identify what is legal and illegal anymore. Sa sobrang tagal, Miss Joey, sa sobrang tagal na nilang ginagawa yan, yung hindi normal na nagiging normal na sa kanila. Kaya tama ka doon, nawala siya sa talaga. Hindi na niya ma-distinguish yung illegal na ginagawa niya sa legal na gagawin dapat. Alam mo yun. Yeah. True. Okay. Anyway, PJ, balikan ko lang si Tinkerbell ha kasi nalaktawan natin si Tinkerbell eh. Ayan. Sige po. Hello Tinkerbell. Ay, teka, Filipino Leaks, meron ka pa bang idadagdag? Okay na po. At least, yun na lang yung panawagan ko sa COMSEC na yun nga, huwag tayong magpalihis sa mga mayors or good governors na yan. Ganun. Let us continue to voice the support and pressure Senator Marcoleta and kung sino pa yung mga Dutertista na talagang go straight to the point. Name the names of those congressmen. Produce Saldico. Put him in a hearing. Also, let him sing songs. Yun po yung yun po yung solution na gusto natin dito. Para maumpisahan na lahat. Kasi it will roll down. Lalabas yan lahat. Yung ginawa nila sa school building na construction, sa DepEd, yung ginawa nila kay Inday, lalabas na lahat yan. Pati yung mga insertions and anong corruption sa DOH, yung insertion sa DICT, yung construction na scams din under Frasco, yung tourism, marami din yan. Di ba? And then they're now asking for a bigger budget. Basta marami. It will snowball. So let's just continue the pressure and voice and pressure Senator Marcoleta to do the right thing. And hindi magpadala kina Kiko Pangilinan, wag na magpadala kina Ping Lacson. Don't let him derail them and yun nga, pressure yun. Yun lang po. Thank you, Ms. Joey, and sa lahat po na sumuporta sa COMSEC. And thank you. Thank you, Filipino Leaks. Maraming salamat. Ayan. Hello, Tinkerbell. Hello, Tinkerbell. Wala kang sound. Tinkerbell, hello. Wala kang sound. Wala kang sound. Wala kang sound. Hindi ka namin naririnig. Hello. Hello, Tinkerbell. Ayan, habang inaayos ni Tinkerbell ang kanyang audio. Ayan, pagsalita, PJ, contractor, meron ba kayong gustong idagdag sa kwento? Ako meron. Yung tao dito, di ba Joey, nasabi ko na yung
yung sa insertion nila doon sa district. Ay. Hala, ba't mawalan kayo ng sound? Is it me? Ako ba? Hello? Hello, ayan, you're back. Ayan. Hindi, Mami, ako to. Ayan, Mami Laika, hello. So, okay naman tayong dalawa. Bakit sila walang sound? Oo nga eh. Si contractor walang sound. Si Tinkerbell walang sound. Huwag papalihi sa mga contractor. Surface lang nakikita nyo. May subcontractors pa. Ayan. Hello, contractor. Alam ba't wala silang sound? Naririnig nyo ba kami, guys? Comment nga kayo. Naririnig nyo kami ni Mami Laika? Ano nangyari sa kanila? Oo nga eh. Ba't wala sila? Comment nga baka. Ayan, naririnig naman tayo. Naririnig naman daw. Yes, okay audio nyo, ma'am. Pero wala si ano, no? Wala si Tinkerbell at saka si Contractor. Si Contractor na putol in the middle of ano eh. Oo nga, si Tinkerbell naman parang ano, yan naman parang may nagkikalong machine. Oh. Parang naglalakad, like and Joey. Ayan, loud and clear. Okay. So, si ano nga, mukhang si Contractor at saka si Tinkerbell na audio yung may problema. Ayun. Napanood mo ba, Mami, like yung interview ni Benny Abante kay Pinky Web? Oo, ang tangan niya, Parang, trabaho ba ng congressman yung mga pinagsasabi mo dyan? Pero kapag I check my contractors, buti naman wala sila. Parang, ina, meron ka contractors? Bakit kami contractors, di ba? Ayun. Ayun, Joey, wala ako. Ayan, hello contractor. Ayan, nandiyan si contractor. Ayun, narinig niyo yan, yung sa mga project ng San Miguel? Di ka namin narinig na wala ka? Oo. No, ayun nga, tawag dito, yung sa mga project ng San Miguel, kasi yung sa distrito ng Bulacan na yun na sinasabi ko is sakop niya ngayon yung sa San Miguel Airport, and ang isa sa naging ghost projects doon is yung mga existing na ginagawa na flood control ng RSA na part ng Bulacan Airport is dinuplicate nila na ipinasok doon sa additional insertions doon kasama nung doon sa 13B na ipinasok ron. So basically, medyo marami-raming ghost projects 'yon na hindi mo matitrace gawa ng tinignan kung ongoing pa itong mga projects na to, makikita nila, yes, ongoing kasi may gumagawa. Pero technically hindi siya yung projects na nasa GAA dapat. Ito yung part ng project ng San Miguel. So isa yun sa sinabi sa akin. And yung kay Abante, yung sinabi na may contractors, halata na may preferred siya, may hawak talaga siya ng mga kontratista. Obvious na obvious yun. Sabi ni Tay Amik, napanood mo yung press ko ng Crocs tungkol sa pinapabalik nila sa DBM ang NEP dahil daw insertion. Sabi nila marami raw wrong entries, Tay. Ang tawag dito, marami raw erroneous entries. Kaya gusto nila na ma-halt yung budget proceedings, hindi magkaroon ng budget deliberation muna. Kasi nga daw marami raw missing entries, double appropriations and oversized lump sum allocations. Ayan. So tingin ko na pumupushback yung ako tingin ko tayo this is part of the away of Malacanang and the House of Representatives. Yun. More than anything else, away yan. Pero meron bang mga press release si Martin? Parang tahimik niya, no? Wali. Sobrang tahimik, oo. Tahimik niya, no? Parang si Saldico, silang dalawa, na pinangalanan ni Sara. Tahimik sila ngayon. Sobra. Pati si Asidre. Yung ang maingay ngayon sila ang maingay ngayon si Puno, Paulo Ortega, JJ Suarez. Well, at least sila yung mga naghahawak ng mga committee, si JJ Suarez, kakaiba rin ng kapal ng mukha nitong JJ Plunder. Correct. Kapal ng mukha niya, no? Sobra. Parang, kasi nakakakuha ng lakas ng loob to. Diyos ko. Mga aso ni Tamba yung Sila yung maiingay ngayon, tsaka sila yung gumagawa ng paraan. Well, Benny Abante is, very active.
Ay, Ayan. kailangan niya talagang suklian yung ginawa sa kanya at naupo siya uli. So, dapat niya suklian yun. Kaya maingay yung lolo mo. Oo. Sabi ni Cathy Small, actually, I got an experience sa government bidding. Kawawa ang mga contractor kasi ang RSVP ng mga politiko in cash. Mostly 20% sila. From procurement pa lang luto na. Ngayon lahat ng sise sa mga contractor. Sabi ni Cathy Small. Yun nga eh. Kaya nga sabi ko, 'di ba? At the onset, sinasabi ko na ang mga contractor, even the Discayas, ang mga contractor, generally, ang mga contractor are doing business. So ngayon, kapag sinabi ni congressman na 20%, walang magagawa, 20%, gusto mo negosyo eh. 'Di ba? Gusto mo negosyo, di bayaran mo ng 20% lahat ng hihingi ng katkong sa'yo. Ngayon, kung ikukulong natin lahat ng contractor, etong 15 na contractor na to, will the flood control scam stop? It will not stop. It will not stop because we did not change the way that we are choosing our flood control projects, no? 'Di ba? Hanggat ang approach natin sa mga flood control project ay planned obsolescence, wala magbabago. Magpapalit ka lang ng contractor. So, ibig sabihin, iba lang yung yayaman sa susunod. Yung 15, quota na kayo. So, ibig sabihin, tapos na kayo dyan. Pero, magkakaroon ng mga bagong set ng mga contractors who's going to do the same shit, who's going to give whatever percentage that will be required by DPWH, by the Congress, by the people involved in the procurement. Ganun lang rin yan. Uulit lang rin yan. So, kaya, if you are galit na galit sa mga contractors, you are getting angry at the wrong people. Kasi itong mga contractor na to, in as much as may kasalanan sila, hindi sila yung it is not them who made this possible. Ang contractor ay magnenegosyo. Whether yung rules ay fair or yung rules are unfair, 'di ba? Magnenegosyo yan. Contractor sila eh. Hello, Miss Joey, dinig na ba ako? Ayan, Tinkerbell. Yan na. You're back. Nakuha. Sorry. Nakamute pala yung main well, anyways, yung kanina, pwede na po ba ako magsalita? Sige, go. Thank you so much po ulit sa pagpapaakyat. Actually, yung point ko po kanina is pang-5 na dapat yung sinabi ni Sir Filipino Leaks, pero idudugtong ko na lang din. Yung tungkol sa Mayor for Good Governance. Malakas po ang kutob ko talaga. Again, mahilig ako mag 1+1. This is a Dilaw Pink strategic move. Kasi nakita nilang nag-work yun kay Bam at kay Kiko during the last elections. Dito po kasi sa locality namin, nagbahay-bahayan sila. Ang ginamit nila is mga local government units. No, not them. But the local government unit na candidates. Sila yung nagbabahay-bahay at nagkakampanya for them. So malamang ito ay in the face of Mayors for Good Governance, pero ginamit lang nila yung flood control projects as a breakthrough event. At the end of everything, sila pa rin yung lilitaw dyan. Tapos sila yung mag-i-endorse ng candidates nila for 2028. Kasi ang i-endorse nila is Pink Dilaw. Yun lang po yung 1+1 ko dun. Bantayan natin. Tsaka tong Jerry kakainding, nakakamping na full-fledged. Parang wala na silang ginagawa ngayon, kundi purihin ang ginagawa ni Marcos pag about against kay Duterte. Kaya proud na proud talaga ako sa mga Duterte supporters. Kahit anong mangyari. Kahit kakampi pa yan, straight tayo sa pagko-call out. Hindi ba si Jessie Robredo ang nag-umpisa ng Mayors for Good Governance? Meron ba siya? Seal of Good Governance po yun sa DILG. Ay, oo. Yung programa. Yung programa. Yes. Para may checklist na sila to standardize. Oo. Seal of Good Governance. Hindi po. Yun po yung dapat pang last ko na point. Tsaka parang kadikit din po nun, halata po talaga na nabuwag na talaga yung LBM na coalition. Halatang-halata po si Toby Chanco na he's really fighting for and on behalf of BBM. Yun nga po, sa feeling ko nagkaunsihan nga talaga sila. So wala, mag-watch na lang tayo. Correct. Mag-watch na lang tayo as they fall down. Basta patuloy lang talaga tayo sa sa laban hanggang sa dulo. Huwag tayong titigil. Tsaka huwag tayong huwag tayong maging super hyper-partisan. Kasi this is not all about yellow, pink, Duterte, whatever. This is about, tama yung sinabi ni Miss Joey kanina, may nadidemanda ba kayo kapag may namamatay dahil sa baha? May nagbabayad ba for your properties kapag may nasisira dahil sa baha? Wala naman eh. Nung Yolanda, nung hindi naman kami properly na-educate dito kung ano yung dapat na gawin ng pamahalaan, sa libu-libong namatay, wala namang nanagot. Correct. So dapat hindi na po ito kung pink ka. Kasi ngayon parang nakikita ko sa mga friends ko na pink, parang ginagawa pa nilang festival na 2016 pa pala nag-start yung flood control projects dahil yun ang sinagot ni Diskaya. Talaga ba?
Talaga naniwala kayo? Naniwala kayo dun sa merong hindi alam kung ilan ang kanyang hindi alam ang kanyang luxury cars? Diyos ko. Ginawang headline pati si Dilima pinatulan. Hello, Madam Saba. Nasa gobyerno ka na noong mga time ni Pinoy. Alam na alam mong maraming ghost. Doon nga sa inyo nagsimula yung PDAF. Diyos ko Lord ka naman. Yun lang po. Tapos po, yung isa ko pa pong point, yung sa Senate po. Parang si Senator Ping Lacson pa, hindi ka po nakakatulong. Ang ginagawa mo po sa Senado ngayon, parang may dalawang team. Yung isang team is para lumihis ang landas papunta kay Duterte at yung isang team, yung kay Senator Marcoleta po. Total po, meron na naman na pong hearing si Senator Marcoleta. Bakit hindi nyo na lang po i-dedicate lahat ng energy, resources at efforts ng mga staff ninyo papunta dun sa Senate hearing ni Senator Marcoleta para concentrated tayo doon? Parang sayang ang kuryente, tsaka sayang yung time nyo ba na doon kayo nakatutok. Imbes na, tsaka po, isa din po sa mga ginagalang ko pong mga honorable na mga senator, sana po bago po kayo sumalang sa hearing, mag-aral muna kayo bago magtanong. Kasi yung mga tanong, may ghost project ka ba? Yung mga ganyan po, hindi naman po yan makaka-extract ng kriminal. Sorry, natawa ako. Tama. Opo. Kasi wala naman pong amin, opo, may ghost project ako. Wala po yun. I-pin down nyo sila sa mga tanong, nakasakahuli-hulihan yung tanong, hindi na sila makakahindi, kundi, kumbaga mako-corner ba sila? Meron yan sa mga abogado. Ewan ko sa movies lang ako nanonood, pero nung panahon din, nung impeachment na era, oh my God, it's reveal. Ang galing-galing magtanong nila, Senator Miriam, na talagang naku-corner yung tao, na wala na siyang choice, kundi, oh my God, pag sumagot ako nito, wala. Bagsak na. Pag hindi naman ako sumagot, pag sinabi na I would like to invoke my right against self-incrimination, alam na ng tao. Kung baga katatrabahuin na lang ng legal na part, ishanapan yun ng ebidensya at butas, pero alam na nating lahat kasi nasanay kasi yung ang baba kasi ng standard. Correct. Ang baba ng standard sa hearing sa Congress at saka remember nung nag-hearing sa TRICOM, correct. Hindi man lang inalam nito nila Franz Castro kung ano yung policy ng Meta, yung parang yung bobo talaga sila na nagtatanong na parang at this point you should have a working knowledge with the subject matter. So para pag nagtanong kayo, may talas naman na yan. Correct. Just bakit ako na-suspend? Bakit ako na yung parang tinuturuan nga natin yung mga Pilipino, mga bata, how to be, savvy when it comes to fake news, when it comes to navigating the platforms, para alam nyo kung AI, para alam nyo kung ano yung, paano mag-work ang isang website. Tapos, senators, congressman, hindi nyo man lang alam paano gamitin yung resources sa harap ninyo. At this day and age, na lahat na Google na ChatGPT, dapat lahat yun nakabaon na sa inyo bago kayo sumalang sa Senate or sa Congress inquiry in aid of legislation. Tsaka dapat din malinaw kung ano yung magiging ending ng bawat hearing ninyo. Hindi yung parang nanonood kami, nagsasayang kami ng oras para lang magdebate kung talagang iimbitahan si Saldico or hindi. Which should not be a question anymore. Dapat matik yun. If you're really for accountability, number 1 yun na in-invite si Saldico. Kailangan yung patunayan sa amin yung tapang yun. Sabi ni Kong Ungab, in previous congresses, kapag kunwari natanong, merong kahit anong katanungan sa national budget, yung previous chair ng appropriation would stand up and explain kung anong nangyari sa budget. Because that's the proper thing to do. Kaperahan niya pag-uusapan di ba? Kaperahan niya, bardagulan pa nga lang namin nila Maharlika tungkol sa liquidation di ba? True. So, diba? Paano naubos si Maharlika? Paano nawalan ng kredibilidad si Maharlika? Because she cannot liquidate. Diba? She cannot explain the money that she is collecting. Diba? Yung simpleng alumni, correct. Yung simpleng alumni association nga lang po na nag-change ng administration or yung sa SSG sa school, kapag kinestyon yung funding, di ba automatic na nagre-reply yung previous na treasurer or auditor? Kailangan mag-explain. Na hello, walang kaming kinurakol dyan. Ito yung mga ginawa namin, pak. Pero sa Congress, ang tahimik. Grabe. Tapos nung inuusig niyo yung 125 million na confidential funds, kulang na lang ipakulong ninyo yung staff lahat ng OVP. Ang kakapal ng mga mukha talaga. Nagigigil ako. Hindi maganda. Tsaka, bakit po parang, of all this halubalu, bakit parang si Speaker Romualdez, parang hindi siya nag-i-exist na ever since the world began, they are one and the same. Sila yung may video na tumatawag sa sundalo at nangangako na meron silang subsistence allowance. Because speaker siya, tapos appropriations
chairman si Ko. Imposible na ang tawag nga sa kanya sa Congress, Padre de Pamilya. Padre de Pamilya siya kapag kini-question sila sa mga decisions na ginagawa nila. Pero for accountability, bakit parang pugot ang HOR? Si Martin ngayon, no, para siyang the one who should not be named. Correct. Pa? Bakit? Yung mga congressman, takot pangitin yung pangalan niya ngayon. Correct. Bakit po? Sa BICAM, di ba, ang representative ng Senate, si Cheese, ang representative ng HOR siya. Sa pinaka most corrupt budget ng 2025, bakit hindi nadadama yung pangalan niya? Tama si Miss Laika, bakit siya hindi pinapangalanan sa mga balita? Ba't ang kini-question yung mga mababang nagpahiram ng digital signature? Siya present siya doon. I will assume he was present there. Di ba po? Well, Martin is the leader of the House of Representatives. I mean, hindi magiging ganito ang itsura ng House of Representatives if not for Correct. Diba? He is the architect of everything that's bad that's happening in the country right now. I would say from VP Sara to the budget, to the flood control, to the massive corruption. Hindi lang po sa flood control. Hindi niyo ba alam na may bagong na-discover sa Department of Health? Oo. Some portions dun sa kinuha nila sa PhilHealth is ginawang emergency allowance, health emergency allowance. The rest, hindi pa rin alam kung saan napunta. Sana kung yung health emergency allowance napunta po sa frontliners, deserve po nila yun. Pero what if hindi talaga? What if health emergency allowance lang siya on paper? That still has to be proven. Hindi lang pala sa DPWH may massive corruption, pati sa health natin, health education natin, at mayroon pang bago. Mainit-init pa po. Isinusulong ni Tingog Party List Representative Jude Asidre na bigyan ng emergency powers si President Bongbong Marcos to address the classroom backlogs. Daw. Alam naman natin ang nangyayari kapag emergency whatever. Paano ang bidding, paano ang way ng paggastos ng pera. Walang Yeah. Actually, it should not be this is something that this is not an emergency. I mean, it is something that you have year after year. What's the difference between school year 2026 sa school year ng ibang taon, 'di ba? Correct. Hindi naman po binabagyo ang dapat meron dapat kayong 10-year plan, 20-year plan, meron dapat kayong 50-year plan. Ano ang plano ninyo sa education dito sa Pilipinas? Hindi yung parang nagulat na lang tayo may classroom backlog today. Samantalang nung secretary si VP Sara, ginugulo niyo pa yung projects niya sa classroom backlog. Oo. Sinabi ni VP Sara yun, na kinailangan pang dagdagan yung inserted na budget pero hindi niya pwedeng galawin dahil kayo lang ang gagawa. Oo. Ang reklamo ni VP was yung listahan ng mga schools na gagawin. Hindi na yung listahan na sinubmit nila. Correct. Listahan na nila. Pagkatapos, kumbaga, parang nawala na sila ng say kung ano yung mga school na dapat i-build. Ganon. You cannot do that because supposedly, yung ahensya, programa nila yan Part ng programa nila yan. At the end of the day, ang mag-i-implement dapat niyan is si DepEd. Ganon. At kung kayo ang mag-decide kung anong school, paano nila mamimit yung target nila? Correct. Paano nila mamimit yung mga goals nila na sinet nila for specific fiscal year? Diba? Correct. Yung information ng DepEd nanggaling yun sa grassroots level, galing yun sa teachers, galing yun sa mga school principals, sa school heads. Sino sila para kumbaga mag-medal? Yun lang, parang Randolph, umakyat ka, hindi ka namin naiintindihan. Umakyat ka, hindi ka namin maintindihan. Correct. Yan yata yung ano pinagsasabi mo dyan? Yung nag-iiyak-iyak, sila din yan, siya din yan po. Ito yung yung parang ang dami-daming mga motherhood statement. Pagka pinapa-explain, hindi naman niya masabi. Ayan, kay Tariela Supalpal din si kolekta nyo. Ano to? Tariela. Ano may to? sayad yata yan tingin ko matanda ng may yan. Baka may dementia na yan. Huwag nyo napansinin. Oo. Kaya bablock na nga natin to para may dementia na yung paklang yan. Old loyalist. Yung zombie old loyalist nila, baby. Yung wala nang pinapakinggan, yung parang may problema na talaga sa kaisipan. Diyos ko. Ayan. Na ngayon, recruited na ng pink, kasi, talaga po, it's becoming really
visceral or palpable na inevitable na talaga kailangan magsanib persa ng pink, yellow at saka ng red for 2028. Kaya naghihimasan na sila ngayon ng puwet at pinapalakasan nila ang kanilang mga troll farms. Kasi wala na. It's inevitable. Mag-iiba na talaga ang landscape ng politics after this. We've seen enough. We have witnessed enough para ma-realize na hindi pala to about pink, yellow, or green or whatever. There is a systemic issue talaga ng corruption sa Pilipinas. And I'm proud to say na hindi man completely nawala kay PRRD. Pinahirapan niya talaga yung may balak during his time. And I can say that for a fact. He put a huge dent in the corruption problem. Hindi na-solve ni PRRD yan. Pero we see that if we're going to pursue that kind of policy, di ba? Makikita mo na nilalabanan yung korupsyon. Di ba? Naubos yung korupsyon. Kagaya nito ni Terry Ridon, ikaw natanggal ka sa posisyon mo bilang chairman ng Youth Commission because of junket. Oo, tsaka wala siyang sinisino kahit na close sa kanya. Ang dami nga doon yung nawalang friend dahil naging presidente siya. Wala. Those are tough decisions, President Marcos, that you have to make if you are a strong leader who is thinking about the future of the country, hindi yung political mo lang, future. So nakikita po namin sa inyo, mawalang galang na po, President Marcos, is concerned ka lang po talaga sa political future mo at saka nung mga nasa paligid sa'yo. Parang blinded ka kung ano talaga yung nangyayari sa Pilipinas, either by choice or maybe because that's what you hear inside your echo chambers na hindi na po talaga maganda sa Pilipinas. Tama rin si PRRD, malamang at malamang mangyayari sa'yo yung nangyari sa tatay mo kasi alam mo, mga kasama mo rin ang magpapabagsak sa'yo kasi big leader ka nga. Nagkaunsihan kayo. Ay, papaalala ko lang sa lahat, si Terry Ridon, okay, si Terry Ridon, yung chair ngayon ng Infra Committee na nag-investigate ng nag-investigate ng flood control scam sa Congress. Okay? Ayan. Ano pala siya? Anti-poverty pala. Yung same na Yung kay Gadon. Presidential Commission for the Urban Poor. Oo, parang similar dun kay Gadon. Pero yung kay Gadon Poverty Alleviation Connembular. Different name pero parang same target, ganyan. So anyway, ayan, anti-poverty chief Terry Ridon sack for junkets. Ayan. Okay. President Duterte confirmed yesterday that he had fired all the commissioners of the Presidential Commission for the Urban Poor because of alleged unnecessary trips and their supposed failure to hold meetings. Hindi na nga nagmi-meeting. Hindi na nga nagtatrabaho. Junket pa ang puta. Diba? PCUP is headed by Terry Ridon, a former representative of the left-leaning Kabataan Party List group in the House of Representatives. The other commissioners are Melissa Adradanas, Joan Lagunda, Manuel Serra Jr., and No Indonto. Today, I fired the whole commission for the Urban Putang ina, isang buo silang fire pala dito. One is because it's a collegial body and I have heard that I've never had any meeting except for 1 or 2. I have no personal reasons really to fire them except that they had too much too soon. Duterte said, referring to Ridon during the awarding of the most child-friendly municipalities and cities yesterday in Malacanang. Ridon traveled 7 times since being appointed in September last year. Kailan to? December yung article. September, October, November, December, 3 months. 3 months, 7 times na nag-travel si uncle mo. Every other week nagta-travel. To think the office is an urban poor agency, I don't understand why you have to be there at every powwow in the international scene. Duterte said government personnel are now required to secure his approval before going to another country. Henceforth, everyone get a permit from my office and I'll see if it's really worthwhile. Siya pala yung reason. Siya pala ang reason. Si Terry Ridon pala yung reason kung bakit naging ganun ang policy ni PRRD. Ang kapal ng mukha mo ngayon, Ridon, mag-arte. Ang kapal ng mukha mo. Very pinkish. Akala ko ano lang siya, yung parang normal lang na, ikaw puro ka travel, sige, tanggalin na to. Hindi pala, siya pala talaga yung reason kung bakit nag-decide si Duterte noon na tanggalin yung mga travel. Kung magta-travel man kayo, dadaan sa akin yung approval. Oo. Tapos tingnan nila siya dyan kasi bilang
dahil ano siya ng akbayan or konektado siya sa mga left-leaning, ay di ba si Duterte niya, opo, parang pinakinggan sila, tapos so, sige, tumulong kayo. Ilagay siya dyan, tapos ang ginawa niya, nag-travel, ang kapal ng mukha. Kaya pala laki ng butas ng ilong. Diyos ko, mukhang junket. Diba? Tapos po isa na lang po pala yung mga diversionary tactics. Hindi ko po alam kung sinong operator nila, pero I'm 100% sure this is a diversionary tactic. Yung pagpunta po sa bayan ng mga Diskaya, na pinagtatapunan sila ng ano. Tama po kayo, very rhetorical, theatric ang atake ng mga ate kuya. Performative, no? Isa pa po, yung clergy. Ang nagpakalat ng video na PTV4. Wow, hindi naman halata. Isa pa po, yung clergy. Yung clergy for good governance, ganun din po, very stage play ang dating. Para kunwari ay magbigay pugay daw kay General Torre dahil daw po sa kanyang napakasigasig na paglaban daw sa korupsyon. Charot. Meron ba siya? Wala naman siyang ginawa. Anti-corruption si Torre.